Hello po mga kabayan, mga kalingap. Magandang buhay muli, Analisa Reality Vlog. Pahinga lang ho ako saglit. At napanood ko po yung isang live ni Kuya Bal, no? Sabi niya doon is meron siya napanood na live din. May kinalaman kay Carla. At nagtatanong din siya kung totoo yun. Pero bago ang lahat, naman yung subscribers, thank you po sa suporta. Silent viewers, nandyan po sa comment section, thank you po. Nasa community spotlight ko, salamat din ho. Sa mga panonood ninyo at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads, maraming salamat po and God bless po sa inyo. At please, supportahan po natin ng tuloy-tuloy sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, at lahat po ng mga reactors na nagre-reaction po dito sa Kalingap Tahanan. Sana po, pag meron ho kayong time, masilip nyo rin po ang kanilang mga reaction video. So ito ho, nung napanood ko yon, although bago pa yon, may mga nababasa na ako na si Carla nag-drop out, si Carla hindi na nag-aaral. Inaabangan ko yung kanyang, di ba may channel naman yan eh. So wala naman siya nababanggit doon about sa kanyang studies, no. Pero, mayroon lang akong nakaraan na rinig na napasalamat siya kay Kalinga Prab patungkol parang sa pangunawa sa kanya. So, ngayon, ito na. Nung pagkatapos ni Kuya Bal sa live niya, na nabanggit niya at nagtatanong din siya, no, tiningnan ko nga yung live ni Kalingap David, ni-replay ko po siya. Kasi merong nagtanong doon eh. At may binasa siyang komento. So, hindi naman ho direktang sinagot na oo o hindi ni Kalingap David, kaya lang, sabi niya, ito ho, panoorin muna natin yung video. Bakit daw pinapayagan ni Kalinga Prab mag-drop out si Carla? Bakit? Alam nyo, mga lola, lolo, ang parenting yan ay hindi na tulad nung parenting ninyo. Hindi na susunod ang bata pag sinabing ayaw mag-aral. Di yan maaral kahit anong gawin mo dyan. Bawal mo naman saktan, bawal naman ang manakit. Kaya kahit anong gawin ni Carla, di naman yung hinahawakan ni Kalinga Prab tungkol sa school ni Carla. Ganun talaga. Nagtigil eh. Kaya talagang magagalit yung mga Thunders kasi mga supporter ni Carla, mga ano ba gayon, mga senior na. So syempre magagalit sila. Sabi nga ni Sir John, hindi basihan ang diploma para mag-success sa buhay. Ito naman, hindi naman talaga yun. Kasi pag nagka-diploma ka, diploma lang yun, papel lang yun. Ang mahalaga dun, ano yung natutunan mo sa pagkuha mo ng diplomang yun na pwede mong i-apply sa real life. Yun ang mahalaga dun, yung aral. So yun po ng mga kalingap, binasa niya yung comment, bakit daw pinapayagan ni Kalinga Prab na mag-drop out si Carla. So sabi ko, parang nakakominto ako, sabi ko nag-drop out. So, ibig sabihin nun, yung mga kumakalat dati na sabi ibagsak lang, no, nag-drop na. Kasi ano po yun si Carla dati, education. Nag-shift ng course, pumunta sa nursing. So, ito ngayon, ang sinasabi is drop out. So, ibig sabihin, hindi na siya nag-aaral. Kailan pa? No? Pero ito ngayon, naman na wala pa naman magpapasukan uli. So, anong sabi dyan ni Kalingap David? Totoo naman yun na sa panahon ngayon, iba yung yung 80s, 90s, no? Wait lang. Pag sinabi kasi ng mga magulang, mag-aral ka, pumasok ka, alam mo yun dati, sino yung nakaranas sa inyo na pag hindi ka pumasok, may walis tingting na nakaabang sa'yo. Diba? Ngayon, hindi pwede. Hindi mo pwedeng saktan, tama si Kalingap David. Hindi mo pwedeng perasahin. Hindi mo pwedeng ipag-igod, papasok sa school. Hindi. Kasi, dahil nga, ngayon, parang bata na yung nasusunod Pero depende Depende sa magulang yan. Kasi sa akin, sa awa ng Diyos, kahit papano yung mga anak ko, kahit malayo ako sa kanila, tuloy-tuloy na nag-aaral. So, dito kay Carla, binanggit yan, wala naman po talaga magagawa si Kalinga Prab kung mag-drop out si Carla, kung hindi mag-aral.
siguro hindi niya talaga kaya yung mga kurso na kinukuha niya. Dapat sana, kung saan siya mahilig, yun ang kunin niya. No? Hindi yung makikiuso dahil hindi man yung nursing, ang daming kasama na nagna-nursing, education, gano'n. Para sa akin, ito yung napapansin ko, opinion ko lang ha. Nakilala si Carla na nagtitinda ng puto, nagluluto ng mga kakanin. Bakit hindi siya mag-aral ng food technology? Bakit hindi siya mag-aral ng tourism? Kasi doon mas ma-relate niya, ma-relate siya eh. Mas ma-i-enjoy niya. No? Halimbawa, mag-ano siya, sa dietitian, mag-shift. Kasi yun siya eh. Yun ang nakikita, yun ang doon siya nakita, doon siya nakilala. Baka doon sa kurso na yan, mag-success na siya. Hindi siya mahirapan. Kaya hindi niya talaga linya yung mga kinukuha niya. Kung gusto niya, kaya lang yung sarili niya, hindi umaayon eh. No? Hindi umaayon. So yun ang akin. Kung halimbawa mag-aaral uli si Carla, subukan niya. Pareha sila, si Jomar, ano yan eh, BSIT, Industrial Technology, baka major in foods din yan. No? So, at saka sabi ba may binasa pang komento si Kalingap David na, sino ba yun? Hindi naman daw basihan ng diploma. Yes, tama po kayo. Kaya lang, sa trend ho natin ngayon, hinahanap na po yung degree. Degree holder ka. Mas lamang po kasi ang may ganun. Na, pag nag-apply ka, may mga nakasabayan ka dyan, kahit skilled pa yan, itatanong talaga, ano natapos mo? Pilipino eh. Ganun yun eh. Pero pag sa ibang bansa naman ka magtrabaho, basta kaya mong gawin, kaya mong magtrabaho, di okay. No? Kahit wala kang diploma. Basta, andyan, may skill ka. Kaya. So, siguro sa iba, no, yung iba yung concern doon para kay Carla. Baka mamaya iniisip nila may mga sponsor pa rin tapos hindi na nag-aaral. Yun ang hindi natin alam, no? Hindi natin alam. So, para sa akin, as a mother, no? Kasi nanay din ako eh. Kung kagaya niya ni Carla na drop out nga, siguro motivation lang. Galing sa magulang, no? Para sa akin, alam mong nahihirapan yung anak mo, tulungan yung isip niya. Kunting, tawag dito, advice din. No? Kasi naalala ko noon nung pumunta doon si Kuya Bal, tinanong si, yung nanay ni Carla, kung kung nag-aaral pa. Wala rin alam yung nanay eh. Kasi sabi, pumapasok naman daw. So, ibig sabihin ng totoo pala na hindi na nag-aaral. Kung ganun, kung pagdudugtong-dugtongin natin ngayon, yung live dito ni, yung sinabi rito ni Kalingap David, drop out na nga. No? Walang magagawa. Si Kalingap David, yan eh, teacher yan eh. So, alam niya kung ano yung mga strategy. Sabi nga niya, tapusin niyo po yung, panoorin niyo po sa channel niya, no? Na nag-advise din siya kung ano-ano yung mga para kay Carla. Pero mukhang hindi yata bumenta kay Carla, no? So, sa totoo lang, mga kalingap at kababayan, yung pag-aaral ng isang tao, nasa personal mo yan eh. Kung gaano ka desidido. Kasi may mga bata na kahit hirap na hirap yung mga magulang, magsisikap pa rin talaga, bahala, kahit hindi niya ako bigyan ng allowance, basta mag-aaral ako. May mga batang ganon. So, dito kay Carla, hindi natin alam kung saan banda siya nahihirapan. So, may mga nagsasuggest din dyan na pwede naman daw mag-enroll ulit, balik sa education. Tapos, yung mga na-take niya na ng mga subject, baka pwede makredit pa. Depende ho rin kasi yan sa curriculum. Kasi baka mamaya yung descriptive title ng nakuha niya ng subject, baka nag-iba. So, halimbawa sa English, babalikan din niya kung hindi parehas ng descriptive title. Kung ano man ang kanyang kukunin. Sa totoo lang, nakakapanghinayang kasi naumpisahan na niya eh. Ito example lang ng mga kalingap. Ako talaga grabe yung struggle ko. Motivation sa mga anak. Grade 11, grade 12 pa lang. Nag-i-implant na ako sa kanila. Implant, is, sinasabi ko na sa kanila, kayo, mag-isip na kayo kung ano yung gusto ninyong kunin na kurso. Kasi once na nag-enroll na kayo, naipasa nyo yung interview, entrance exam, wala nang balikan yan. Baka mamaya, sabi nyo, ayoko na ito kasi ang hirap. Lilipat ako sa ganitong kurso. Sinabi ko yung mga anak ko makalinga, pasensya na, i-share ko lang ha. Sana magkaroon to ng aral din, tapos anong tawag dito? Basta ganon. Sinabi ko sa mga anak ko na once na in-enroll nyo na yan, hindi nyo na pwedeng atrasan. Kasi walang madali. Lahat ng kurso, mahirap. Lahat ng kurso, kailangan ninyong pag-aralan. Walang instant alam.
Pag-aaralan, tuturuan naman kayo eh. So kung hindi nyo alam, nandyan yung instructor, nandyan yung teacher, kaya nga may lecture para magtanong, no? Kaya nga mayroong nandyan yung makaka-assist yung sa online, no? Yung Google, kung hindi mo alam, pwede kang magtanong. So yun, sa awa ng Diyos yung mga anak ko sumunod, grabe. No, grabe yung struggle ng mga anak ko. Ayan, kahit paano, isa na yung nakatapos. Ito pa ngayon, yung isa ko. God willing, makapag-thesis na siya sa kanyang architecture. Ito sinishare ko lang sa inyo na hindi ganun kadali magpaaral. At kahit tayong mga magulang, sisikapin natin masuportahan sila mapag-aral. Kung mismo yung bata ayaw, wala ho talaga tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya ito yung isang anak ko ngayon, yung architecture. Nung nakaraan, gustong-gusto niya, no? Gustong-gusto niya mag-aral talaga, pero nahirapan siya sa kanyang yung kanyang laptop. Hindi kaya yung application niya, yung SketchUp. Hindi kaya yung memory. Umiyak talaga yun. Umiyak talaga siya. Kasi gusto niya Pero alam niyo ang ginawa ko as a nanay, ang layo ko Yung ate niya nandoon sa amin, malayo din, 3 hours pa para mag-travel doon sa kanyang boarding house. Ang ginawa ng aking anak, share ko na lang sa inyo, pasensya na talaga. Pinuntahan yung kapatid niya. Mabuti na lang kamo itong aking anak na isa, yung ate, meron siyang credit balance na pwede siyang makapag-loan sa SM, sa Cebu, no? So, nag-loan kami ng laptop worth 50,000. Kasi natakot ako Baka mamaya, alam niyo na yung mga bata, di ba? Pag hindi na nila kaya, stress na umiyak talaga yun siya. Baka mamaya kung anong gawin ng anak ko. Sabi ko, hindi ko siya pre-sure. Sabi ko, minamadali kasi meron silang kailangan matapos na plate na submission na. Sabi ko sa kanya, stop mo yan, no? Wag mong persahin yung sarili mo, matulog ka, magpahinga ka. Okay lang kahit bumagsak ka. Kahit madrop ka sa subject niya lang, walang problema. Walang problema, anak, sabi ko sa kanya. Tigilan mo yan, pahinga ka. Papupuntahin ko din yung ate mo at hanap tayo ng paraan. No? So ayun, nag-relax siya. Kasi siguro, iniisip kasi ng anak ko, naawa siya sa akin nandito ako malayo na nagsisikap. No, parang ayaw niya masayang. Pero syempre, as a nanay, gawa ka rin ng paraan na gusto ng anak mo Gusto niya makatulong, gusto niya makatapos, pero kailangan ng suporta ng magulang. So ito yung point ko doon. Yung nangyari kay Carla, walang alam yung nanay niya diba? So siguro kung may alam yung nanay, may communication sila, at least nagkakapalitan ng mabibigyan ng advice yung kanyang anak. No? Na, ayan, kung ano yung solusyon. Dapat ka bang mag-drop? Bakit kailangan mo mag-drop? Kung yung isang subject lang na bumagsak ka, hayaan mo yun. Ituloy-tuloy mo. Ituloy mo yung ibang subject. Lahat ba ng subject drop niya? Yun ang tanong ko Dapat i-follow up, no? Lahat ba ng subject drop? Kasi iba na yun. So kung isa o dalawang subject lang na bumagsak ka, okay lang yun. Ituloy mo yung ibang subject mo. Balikan mo yung nabagsak mo. Kunin mo ulit. Retake mo. Ganun lang yun. No? Siguro walang nakapag-advise. No? Kaya sa pag-aaral talaga, hindi pwedeng anak lang. At maraming mga bata ngayon ang na-stress. Napapansin niyo yun? Pag naman yung dahil hindi kaya, financial, hindi kaya, yung sa isip na stress, walang moral support, walang nag-advise. Di ba iba nang papakamatay? Diba? Huwag naman sana, hindi naman ganun, huwag naman. Yun lang yung sa akin, kailangan talaga may communication, yung mga magulang, may guidance. No, may guidance. Diyos ko, mga kalingap, mga kababayan, napakahirap yung sitwasyon ko. Dahil nga malayo ako, yung mga anak ko nandoon. Pero pag may problema sila, sinasabi sa akin. No? Nagagawa ng paraan. Kasi yun ang ano ko sa kanila No? Kaya sana ito si Carla, maliwanagan. No? At saka yung mga bashers, hindi nakakatulong kasi yung bibigyan nyo pa ng negatibo yung bata. Negatibong komento. So, mas kailangan niya ng, mas paliwanag, mga options, kung ano yung kanyang dapat gawin. At dapat alamin din sana kay Carla kung saan parte siya nahirapan. Ano ba? No? Para matulungan siya. Kasi paano matutulungan kung hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanyang mga subject. Imposible naman yun. Mga kababayan, kailangan wala hong bobo na tao. Nasa pag-aaral po yun. Kasi lahat naman ng pinag-aaralan, wala hong isinilang na matalino. No? Kasi kahit matalino ka pa, kung hindi ka naman nag-aaral, hindi ka nag-study, wala din. No? Lamang ka pa rin nung masipag mag-aral. Diba? So yun lang yung sa akin. Sana mabalitaan naman natin na ito si Carla ngayon mag-enroll sa pasukan na. Sa pasukan na to.
At yun na yung kaya niya ang kanyang kunin. Hindi yung dahil lamang may nagsabi sa kanya na itong kunin mo. Siyang susundin, yung sarili niya. No? Tama si Kalingap David, hindi naman natin pwedeng persahin yung bata. Kung ayaw niya, di ayaw niya. Kaya lang, hindi naman pwedeng, porket ayaw ng bata, hindi na tayong mga magulang, hindi na pwedeng manghimasok. Tandaan natin kahit babae yan, oo, may bahay na si Carla. Sasabi natin, future niya, okay na, di ba? Pero iba pa rin kasi yung meron kang sariling income, babae ka. Meron kang pinagkakakitaan. Oo, nagbablog siya, pero iba pa rin yun eh. Mas maganda pa rin yung may trabaho ka, may negosyo ka na sarili. Ganun lang, di ba? So sana talaga maayos. At wala ko talaga magagawa dyan si Kalingap Rab patungkol kay Carla. At ang may lang yan, magkakaroon lang ng control yung magulang kahit paano, imposible. Yung nanay, siya masusunod, silang pamilya nila. Panganay pa man din yan si Carla. No? So, yun lang, ipag-pray natin yung bata na magkaroon siya ng more wisdom, more knowledge, kapain yung kanyang puso, kanyang isipan, kung saan ba talaga siya, ano ba talaga ang gusto niya. Kasi, kahit sabihin niya, gusto ko mag-flight attendant, gusto ko maging ganito, kung hindi mo naman pagdadaanan yung basic, hindi mo mararating yun. Ganun lang po. So, yan, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na muna. Upload ko lang to. So, kung ano man po yung mga na-share ko sa inyo dito about sa aking mga Junakis, yun po talaga yung nangyayari. Kulang pa yun. No? Mga nanay, wag ho natin i-ignore ang ating mga anak. No? Kumbaga, tanungin din, kausapin din. May problema ka ba? Kumusta ka na? No? Walang kasi minsan yung iba, lang alam nila pumapasok, pero baka mamaya hindi pala sa school pumupunta. Yung mga ganun. No? Ito pa pala ihahabol ko mga kabayan Kalingap. No? Nasabi ko na rin to dati. Connected ako sa mga teachers ng anak ko. Advisor. Connected ako sa kanila. Number 1 yun na hinihingi ko sa kanila after enrollment. Name ng advisor, contact number ng advisor, paalam nyo sa akin. Kailangan. Yung high school ko. Yung sa college, okay naman na kasi may mga isip na yun At saka, ang ipinapakita nila sa akin, grado. So, no questions na ako doon. Pag nakita ko yung grades nila na okay, wala kaming problema. Wala kaming pag-uusapan. Pero minsan talaga, hindi maiwasan. Merong mababa yung grade. Sabi ko, okay lang yun. Kung bumagsak kayo, okay lang yun. Kunin nyo ulit. Walang problema yan. Basta, kasama yan sa pag-aaral. Hindi yan puro pas na lang lagi. Meron talaga may time na mahihirapan ka. Ang doon, unawain natin, intindihin natin, at suportahan yung mga bata. Hanggat sa kaya natin. Hindi ho ngayon uubra yung pagagalitan mo, sisigawan mo, kasi lalo silang magre-rebelde. Lalo. So, ang kailangan doon is, always, explain. No? Always explain. At saka look forward tayo na pag hindi mo tinapos to, ito mangyayari sa'yo. No? Papakita ka agad yung bad side pag hindi ka nag-aral. No, tinatakot ko yung mga anak ko pag hindi kayo nagtapos, mamamasura kayo. Makakakain kayo galing sa basurahan. O yung bunso ko pala, ko rin siya ngayon. Kasi gusto niya sa bahay lang, gusto niya mag-aral doon lang sa amin. No? Hindi pa niya wala, bata pa Sabi ko, kailangan makatapos ka kasi yung mga kuya at ate mo mag-aasawa din yan. Pag may mga pamilya at mga anak na yan, syempre, ikaw wala kang makain, manghihingi ka, ati kuya pahing pagkain, kung yung kinikita nila sapat lang sa pamilya nila, sa mga anak, hindi ka bibigyan kasi uunahin yung pamilya nila. So, kailangan meron ka rin sariling income, meron ka rin sariling kita. Kumbaga, tinatakot ko na. Diba? Ganun lang yun So, kailangan na yun, talaga, hindi na pabebe. Nung wala nang pabebe, mga panahon ngayon, maging reality na talaga tayo. Realidad, straight talk na, walang pabebe, no? So, ingat po tayong lahat. Maraming salamat po muli. So, tayo po good vibes lamang, sharing my own opinion, my own experience. Yun lang po yung aking ginagawa. Sana po may natutunan kayo sa aking mga sinabi. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba kung ano man ho ang inyong mga na-experience sa pamilya ninyo, sa mga anak. Dito kay Carla, ano ang masasabi ninyo sa kanya? No? Nag-aalala yung mga sumusuporta, mga, ano ba tawag ni pambihira to si Kalingap David na? Mga thunders ang tawag niyo sa mga matatanda. Kalingap David, thunders na rin ako. So yan po, ingat po tayo hanggang dito na muna. To God be the glory and honor. Love lang po. Bye-bye.